pong ito ay tungkol po sa loss of appetite. Ito ho ay isang medical term, tinatawag na anorexia, but wag niyo ho itong confuse sa anorexia nervosa, which is an eating disorder already. So, ito ay isang simptomas, pero hindi ho siya isang sakit. But the root cause of loss of appetite, pagka hindi na ho siya nakukuha ng natural na bitamina, yun po. Doon ho probably may sakit na nagkukos ng loss of appetite. Wala akong ganang kumain. So, decrease ho ang desire to eat, which can be temporary or pwede rin hong persistent depending on the cause. And pagka persistent ho ito at ininuman nyo na ng bitamina para ganahan kayong kumain at hindi pa rin po, then there is something wrong. Ang mga possible cause ng loss of appetite, pwede hong physiological or benign cause, pwede hong stress, problema kayo, matinding problema, nag-aalala kayo, anxiety, or ayan, pag-depress ho kayo, talaga hong damay dyan ang gana kumain. And yung aging, natural ho sa nag-iedad, yung nagdi-decline ho talaga ang hunger sensation, which is galing ho yan sa brain. And pwede rin naman hong nag-overeat kayo on the previous meal, kaya wala kayong gana on the next meal. Also changes in taste, smell due to aging or infection. Pagka meron hong viral infection, any kind, whether it is bacterial or viral, bacterial kung kayo ay may TB, may pulmonya, upper and lower respiratory tract infection, viral flu, pwede rin hong parasitic. It can be malaria, intestinal worm. Sa parasite ho, merong nawawalan ng ganang kumain, pero naman ho, meron din hong kain ng kain, tapos hindi tumataba. Kasi ho, sinasalo ng parasite yung pagkain ninyo. And gastrointestinal, yung may mga sakit ho sa atay, fatty liver, hepatitis, cirrhosis of the liver, yung may mga gallstone, konting kain lang ho, feeling bloated na, yung may mga pancreatitis, bigla hong, ayan, sumasakit yung sikmura, at yung may mga irritable bowel syndrome or inflammatory bowel disease. And also, yung may mga gastritis, yung sumasakit ho ang tiyan, yung may GERD, yung merong peptic ulcer. Systemic, ayan, yung may mga chronic kidney disease. Basta ho may sira ang kidney ninyo, wala ho kayong ganang kumain. Tandaan nyo yan. At yung may sira din ho ang liver, ganun din ho, wala rin yung ganang kumain. Na kahit ho yan, painumin ninyo ng pampaganang kumain, hindi ho yung gaganahan. No? You need to treat the underlying cause. And yung may mga heart failure, so sira na ho ang puso. Yung may mga chronic lung disease. Of course, yung may mga cancer. And also endocrine and metabolic cause, yung may mga thyroid disorder, at yung mga nagte-take ho ng medication and other substances. Yung naka-antibiotic, chemotherapy, ayan. At yung mga excess ho sa alcohol intake, kita nyo yung mga manginginom, payat ho sila. So, alak lang ho ang gusto niyan, hindi niya nakakaalalang kumain. Also, neurological and psychological, yun na nga ho. Pag may dementia, uulyanin, Alzheimer's, depression, anxiety, Parkinson's. So, yan ho ang mga underlying cause kung bakit nawawala ng appetite kumain ang pasyente. Na yun hong ganitong may mga sakit na behind yung loss of appetite, hindi ito nagagamot ng kahit na anong bitamina. So, pero pagka naman wala kayong gana, gusto nyong magpataba, take kayo ng vitamins, ay ginanahan kayong kumain, wala ho yun, no? Normal lang ho yun. And ano ho yung mga simptomas to watch because of loss of appetite? Pagka ho kasama nun ang unexplained weight loss, wala na kayong ganang kumain, siyempre ho, mamamayat. Pagka may kasama hong nausea and vomiting, nasusuka, naduduwal, pagka ho meron kayong abdominal pain or bloating, pagka may kasama hong yellowish discoloration of the skin and eyes, we call it jaundice. Also,
night sweats, fever or fatigue. Iba na ho yan, TB ho yan pagka ganyan. May fever kayo in the late afternoon or feeling fatigue. And also, napawisan kayo sa gabi. At yung hirap mag-swallow, ayan, probably ho, may mga respiratory tract infection kayo and early satiety. Madali hong mabusog. Now, sa mga ganitong kondisyon ho, you need to know and treat the underlying cause. Hindi ho yan basta-basta mababalik ng pampaganang kumain or vitamina. And simulan nyo rin ho sa small but frequent meals. So, high calorie, high protein snacks, may at mayang kain na tagkakaunti, and mga flavor enhancer ho, malalasang pagkain. Medyo try nyo konting spicy or konting sour foods like sinigang. And sa lifestyle, medyo mag-exercise po kayo kasi nakaka-stimulate ng appetite pagka nagugutom kayo at bagong ehersisyo. Stress management and also adequate sleep. Kailangan ho kumpletong tulog. Pagka hindi kayo makatulog, medyo nawawalan ho ng ganang kumain. Medication, try nyo muna ang mga appetite stimulant, vitamins, mineral supplementation. Pagka naman ho na-correct, okay po yun, wala yun. But pag hindi ho na-correct, there is an underlying cause. May mga cases ho na may hormonal factor ho kasi, no, ang loss of appetite. Tandaan nyo ho itong dalawang hormone na to, ghrelin and leptin. Ang ghrelin ho, hunger hormone. Ang leptin naman ho, appetite suppression. So pag marami kayong leptin, wala ho kayong ganang kumain. Pagka marami kayong ghrelin, kain kayo ng kain. And also, there are cytokines, sickness, anorexia. Yun ho bang marami kayong cytokines na to in infection and cancer, kaya nawawalan ho ng ganang kumain ang pasyente. And neurotransmitters, yan ho, pagka low ang dopamine and serotonin ninyo, which are happy hormones, sa kaso ng depression and chronic illness, very blunt ho ang pleasure of eating ninyo. So, pag masaya ho kayo, marami kayong dopamine and serotonin, ayan, masarap din ho ang pagkain. At pag nag-e-evaluate ho ng pasyenteng walang appetite, so yung timeline ho, importante. So, acute, pagka days to weeks, usually infection, pagka ganon, medication and stress. Pagka chronic, meaning umabot na ho ng buwan, medyo pangit na ho yun. Often it is malignancy, depression, or systemic disease. And associated symptoms, yun na nga, yung sinabi ho natin kanina, weight loss, early satiety, nausea, vomiting, taste and smell changes. Pangit to pag may mga kasamang iba pang simptomas. Also, physical exam finding. Pagka ho may kasama ng muscle wasting, jaundice, oral ulcer, dental problems, may mga kulani kayo, sigurado hong may underlying cause na kapag ganun. And kailan ho red flag ang walang ganang kumain? Pagka ho ang weight loss is 5% in 6 months, significant ho yun. Minsan ho kasi maraming pasyente ang nagsasabing tatakot sila kasi namamayat sila. Yun naman pala ho, nag-iba ng diet, di na kumakain ng karne, binawasan nila ang rice nila. Pagka ho ganun, syempre, it is natural na mag-weight loss kayo. Pero ang sinasabi ho natin, baka may cancer ang pasyente, pagka ho 5% ng body weight ninyo sa loob ng 6 months, nawala ho kayong binabago sa inyong lifestyle and diet. Significant ho yun. Ibig sabihin, there must be a disease behind that. Sa mga elderly din po, pagka persistent ho yung walang ganang kumain for greater than 2 weeks, sa matatanda, pagka ho may kasamang hirap lumunok, persistent vomiting, tsaka pag may blood in the stool or sa vomitus, and yung may mga family history ng GI cancer, TB or chronic disease, ayan, red flag ho lahat yan. Ibig sabihin, kumilos na ho kayo, there might be really something wrong, no? Ang loss of appetite is essentially a signal from the body that either the gut, sabihin ho yung stomach, the brain, or systemic physiology is under stress. And yung challenge ho para sa clinician is what?
to determine whether it is benign or temporary or an early marker ng something that is serious like cancer, TB, or organ failure. And alam nyo ba na isa ho sa pinaka-common na problema ng pasyente, lalo na ho kapag may sakit gaya ng fatty liver, diabetes, chronic kidney disease, ay yung loss of appetite. Kahit ho gusto nilang kumain, wala silang gana, and ang ending ho, nagiging malnourished ang pasyente. Na syempre, o konti ang kinakain, hindi nila nakukuha yung tamang sustansya sa katawan. And humihina ho ang katawan. Bumabagsak ang resistensya. Bakit ho nangyayari ito? Dahil kapag may inflammation ho sa katawan, tumataas ang mga bad cytokines na pumipigil sa gutom hormones tulad ho ng ghrelin, di ho ba? So hunger hormones, so bumabagsak ho yun, kaya walang ganang kumain kahit nagutom. And dito ho, pumapasok ang ating napakasarap na kape, which is Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Una ho, meron itong mga natural herb na nakatutulong sa ating liver at digestion, kaya ho bumabalik ang normal na ganang kumain. So mga elderly na walang gana, try nyo ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Pangalawa ho, meron ho itong L-carnitine at Garcinia cambogia, natutulungan ho ang ating metabolism at hindi naiipon ang taba sa atay. And pangatlo, marami ho sa ingredients nito ay adaptogen at natural antioxidant. Ibig sabihin ho, nakatutulong ho sa stress, sa pag-regulate ng hormones at sa pagpigil ng chronic inflammation. So kung ikaw ho ay walang gana, madaling mapagod o hindi masarap ang pakiramdam pagdating sa pagkain, isang tasa lang ho ng herbal coffee na ito every morning hanggang 3 times a day ho kung maaari, ay pwede hong ibalik nito ang appetite ninyo at energy ninyo and regulation ng inyong katawan. And ang bonus pa ho dito, hindi lang gana ang natutulungan, kundi ho pati weight management, blood sugar control at overall vitality ninyo. In short, i-position nyo ho ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee as a natural appetite regulator and energy booster. Nakatutulong ho ito both for those who lost their appetite and also for those who need healthier control of appetite. Sa mga naman ho, tulad ng obese or diabetic patient. So, i-regulate na ho kayo na sa tamang-tama lang hong level ng appetite. Hindi ho walang appetite, hindi naman ho sobra-sobra sa appetite. At alam niyo ho ba na ang loss of appetite ay madalas yung senyales ng problema sa atay, sa kidney, sa sugar, dahilan ho sa inflammation ng katawan. And of course, ang good news ho dito ay may natural na paraan para maibalik ang gana at lakas mo. Sabi nga natin, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ay meron hong 15 powerful herbal ingredients. So, para na ho kayong uminom ng supplement nito, daig pa ho eh. So, tinutulungan niya ho ang atay natin at digestion. Ibinabalik ho ang energy at appetite regulation. Pinuprotektahan ka ho laban sa high sugar at bad cholesterol. Imagine niyo ho, ang isang tasa lang ho bawat umaga. Balik gana na ho kayo, balik sigla at balik buhay. So kaya ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ito ho ang kape na hindi lang pampagising, kung hindi pambalik ho ng gana at lakas kumain. At kapag gutom ka pero wala kang gana, medyo delikado ho yan. Make sure na wala hong underlying cause. Baka may problema na sa atay, sa kidney o sa sugar. At sabi nga natin na pag lagi ka na lang walang gana kumain, pwede hong sinyalis yan ng fatty liver, CKD at chronic inflammation. Sabi nga natin, isang tasa lang ho ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee tuwing umaga. Mas maganda ho kung hanggang 3 tasa. Pwedeng ibalik ang appetite at energy mo. At wag ho nating hayaang lumala ang pagkawala ng ganang kumain. Simulan na ho natin ng 1 tasang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee araw-araw. At balik appetite ho kayo niyan, balik energy, balik sigla. Subukan niyo ho ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para sa mas malusog at mas masarap na pakiramdam.
At marami na ho ang nakabalik ang gana at lakas dahil sa ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ikaw na lang ho ang kulang, magkape na ho tayo and healthy coffee. Ang kapeng pampagana at pangpasigla at pangpa-healthy.